Welcome po muli mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago po tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Jerry Francisco. Ang sabi niya, pwede po sir gawan nyo ng video kung ano ang advantage sa spring na conventional versus variable. Okay, so alamin natin ano ba yung conventional, variable. Ngayon, meron pang mga DPM system technology, yung mga modern ngayon. So, tingnan natin yung conventional at variable muna na spring. Alamin natin kung ano ba yan. So, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil nadadagdagan yung ating mga subscribers. At maraming salamat lalo ito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating mga yung kita natin sa YouTube, yung ating revenues, dahil ang kita natin dyan ay lahat ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na tinutulungan na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat sa inyo at lalo maraming salamat sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, GCash number na yan, para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lamang kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries. Kaya para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. At maraming salamat kay Sir Noli P. America na muling pagtulong, muling pagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiaries. Kahit hindi mo sir sabihin na ikaw ang nagpadala nun, alam ko na ikaw ang nagpadala nun dahil ayaw mong magpakilala. Okay, so maraming salamat sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Ayan, punta na tayo dito sa katanungan na ano ba yung conventional at saka yung variable na spring. Okay, yung conventional spring muna. Ang conventional spring, ito yung mga spring na makikita natin na pangkaraniwan. Yung bang ganito na yung dulo niya, ito ay pare-pareho ang space ng coil. Pare-pareho ang space ng coil, maliban lamang doon sa mga dulo niya. Okay, yung dulo niya lang ang may nakadikit. Yan. Yan ang conventional. Pero ito yung mga spring na lagi nating ginagamit. Dito tayo masyadong familiar tayo. Yun naman variable spring ay ang pagkakaiba naman yan ay yung hindi pare-pareho ang pagitan ng coil. Kamukha nito na mapapansin niyo dito na ito ay malimit. Malimit ang kumbaga ang coil niya ay dikit-dikit dito halos. Pero pagdating dito kawang-kawang na. Okay, yan yung variable. Ano ang diferensya nito? Ang store energy nito ay kumbaga dito sa yung unang bagsak ng ng atras ng recoil ay magaan. Tapos tapos pabigat ng pabigat. Samantalang ito, kumbaga ito ay, halimbawa ito, kung ito ay, ang 1 inch nito, halimbawa ay nag-i-store ng energy na 5 pounds. Ang 1 nito, 5 pounds. So, another 5 pounds, 2 inches na. Another 5 pounds, di 15 pounds. Halimbawa ito ay, sukatin na lang natin para hindi tayo mahirapan. O ito halimbawa ay 6. O 6. O di nasa 30 ito pounds. Ganun ang bawat niyan ay kung halimbawa naman ito ay bawat nito ay 2 pounds. O ay dito ay kada 1 inch nito ay 2 pounds. 2, 4, 6, 8, 10. O mga ganun. Samantalang yun namang variable ay hindi pareho. Yung variable naman
kumbaga ito ay pabigat ng pabigat. Kung pag ito ay na-compress, yung unang makukompress niyan, siyempre yung kawang-kawang. Pero pag dumating na dito sa bandang ay saka bumibigat. Hindi man pantay. Hindi man pantay yung niya. Kumbaga habang kumbaga itong ito, sana yung ating sample lang. Nahirapan ako magpaliwanag pag walang sample eh. Kumbaga ito, ay halimbawa ito ay 2 pounds. 2 pounds ito. Ay pagdating dito, magiging double na yan. Magiging 4 pounds na ito dito. So, variable. Variable ang nito. Ano ang nito? Ano ang yung conventional kasi ay equal ang space nito. Equal ang space. Okay. Ang store energy nito ay linear fashion. Example. Ayun, yung binigay kong example sa inyo. Yung kung 1 inch ang bawat, kung halimbawa, para hindi tayo mahirapan, halimbawa, 1 inch ay 1 pounds. Ay di kung ito ay 6 inches, ay di pare-pareho yan, di 6 pounds ang lalabas niyan. Samantalang ito namang ito namang variable, ay hindi pareho. Kung itong kalahati nito ay 1 inch, ay dito naman ay 2 inch na. So, variable nga kaya hindi man pareho. Yun ang nito. Ay naman ang yun ang design niyan, yung space, sa space nagkakameron. Ay, ano ang pipiliin ninyo? Kung yung kasi, yung consider the loads. Yung heavy, yung kung mabibigat ang loads, benefits from conventional. Halimbawa, ang nyo ay, ang bala ninyo ay mga plus P o P plus. Maganda dyan ang mga ang mga conventional spring to help the slide closed lighter lighter loads may works better with a variable spring. Okay. Mas better yan sa mga heavy, sa mga malalakas na bala, kumbaga. Dahil even ang even yun namang mga variable loads, yung mga variable spring ay sa mga naman ito, mga may compensator. Yan, yung mga may compensator na. Kaya naglalagay sila niyan. Kumbaga, para maganda ang cycle. Kasi kung matigas pa lang sa una, ay hindi na magsacycle. Kumbaga, ang ingatan lamang nila niyan ay yung bagsak ng yung bagsak ng slide. Bagsak. Malambot, tapos yung bagsak ng slide ay alalay na. Alalay na sa bandang huli. So yan. At yan ay, ang isa pang niyan, magandang ikasa. Malambot ikasa yan Malambot. Ay samantalang itong mga mga conventional, ay talagang sa una pa lamang ay ramdam mo na yung bigat. Samantalang itong mga variable ay sa bandang huli mo lang mararamdaman, malambot ang Kumbaga, ang sipa ng baril ay kontrolado. Kontrolado yung recoil ng baril. Kaya ginagamit yan sa mga may compensator. Ngayon, iba na ngayon. May mga yung DPH system technology na. At DPM system technology, yung company, DPM system technology limited, naglabas na ng mga double spring, triple spring, multi-spring na tawag. Yung may video tayo niyan. Hindi ko na sa inyo, yung mga spring na ganyan, double na. Hindi na, kumbaga, yung una, pinag-isa lang, pinagkawang-kawang lang dito, yung kalahati, pinagdikit-dikit na. Yun ang mga variable spring. Ay ngayon, ginawa ibang technology na ngayon, DPM system technology na. Ang gumawa ay DPM system technology limited. Yung mga multi-spring na. sa isang guide rod. So gano'n na ang nangyari ngayon. Ang tawag diyan ay recoil reduction system na. Yun ang mga umuso ngayon.
Kalimitan ng meron yan. Mabibili na ninyo yan aftermarket. May video na tayo niyan. So, yun lang ang ano niyan. Ang masabi ko, kung ang bala ninyo ay mga malalakas, mga P+, maganda yung conventional na spring. Pero kung kayo ay nag-modified na, may mga compensator na, mas maganda itong itong variable spring. So, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Okay, ito, nagkabulbul na ating spring. Yung conventional spring ay pare-pareho ang space ng coil. Tandaan ninyo, pare-pareho ang space ng coil. Maliban lamang dun sa dulo. Yung dulo lamang niya ay kamukha nito. Pakita ko lang. Kamukha nito yung dulo. Yun lang ang magkadikit. Yung dulo. Okay? Yun namang conventional, yung kabilang dulo niya ay malalaki ang kanyang coil. Ang space nito ay malaki, pero dito sa bandang kalahati ay medyo magkadikit-dikit na. So hindi pareho ang yung unang hatak mo diyan ay malambot. Pero pagka sinagad mo ay parang maganit na. So yun ang pagkakaiba niyan. At yun nga, maganda yan sa para natin, basahin na natin yung which one to choose? Consider the load. Heavier loads generally benefits from the conventional spring. Heavier loads generally benefits from the conventional spring to help keep the slide closed. Para makip yung slide closed. Lighter loads may works better with variable spring. Okay, yung lighter loads ay maganda yung variable spring. At maganda rin yan dun. Nagiging kasing lighter loads yan pag may compensator na. Kaya maganda rin sa may mga compensator na. Consider the firearms pa rin. Variable spring can be especially beneficial in compensated pistol. Yan, beneficial yan sa mga variable spring sa mga compensated pistol to help manage the recoil, para ma-manage yung battery, yung recoil. Okay, para yung cycle ay ma-manage niya ng tama. Okay, pero yan ay consider personal preference. Ang the best choice talaga ay open subject and may require testing. Yan. Testing talaga. Huwag kayong palit ng spring. Dapat matitesting din ninyo. At require testing different option to see what works best for your shooting style. Okay. Kayo pa rin ang magdi-decide kung tama ba yung ramdam ninyo recoil, kasi mararamdaman din ninyo recoil niyan kung tama ba, at kung yung tama ba ang cycle ng inyong baril. Kaya nga lagi ko sinasabi doon sa mga nagmamalfunction na depende rin yan sa lakas ng bala na gagamitin ninyo, at depende rin yan sa spring na gagamitin ninyo. Kaya napakarami ko ditong spring na pan-testing At may video na rin naman tayo niyan para ninyo malaman kung ilan ang lakas ng inyong mga spring. Tinuro ko na yan, kompleto na yan. So yan lang, bagong tanong yan, kung ano yung conventional na spring yan at saka yung variable. Okay? So ayun, yung variable, hindi man pareho ang space ng mga ng mga coil. Okay, kamukha nito na malalaki ang space ng mga coil dito. Dito naman ay bandang puno magkadikit-dikit na. So yan ang niyan, purpose talaga niyan. So suma total nasa pagtitesting pa rin ninyo at nasa paggamit pa rin ninyo kung anong bala ang inyong gagamitin, at kung ang inyong baril ba ay may compensator, kung major load ba ang inyong mga bala, kung minor load ba ang inyong mga bala. Nakasalalay po dyan ang paggamit ng spring. Hindi ko maganda pala itong variable spring. Ang load mo naman ay malalakas. O di winasak mo na yung baril mo niyan. P+ na. O maganda pa rin dyan. Sukatin ninyo kung ilang pounds.
ang spring na ilalagay ninyo. Hindi yung variable daw ito, ay variable nga. Hindi mo naman kung ilang pounds niyan. Dapat malalaman mo yan kung pag kinumpres yan, ilan ang total niyan. Ilan ang total. So matotal yan, pag kinumpres yan, malalaman eh. Okay, so yun. Kasi yan, ang spring, halimbawa ito, yung ganyang kahaba ay pag kinumpres mo ng lahat yan, siyempre pabigat ng pabigat na yan. Yan ang ano ng spring. Okay, so yun lang ang masabi ko. Sinabi ko na yung kung anong gagamitin ninyo ha. Which one to choose? Nasa sa inyo pa rin yan. Nasa sa lakas ng bala, nasa sa klase ng baril, kung yan ba ay may compensator, kung yan ba ay modified, okay, kung yan ba ay may ported barrel, yan, sa mga ported barrel, dyan pa rin nakasalalay. So, yan, at hindi na natin pahabain yan. At siguro naman ay naunawaan ninyo. Kung hindi pa ninyo naunawaan ay itanong ninyo kung anong parte doon ang hindi ninyo naunawaan. Okay, iba naman yung DPM system technology ha. Yan yung mga recoil reduction system. Yan yung mga multi-spring na pinagsama sa isang may video na rin tayo niyan. Panoorin ninyo. Yan yung kumbaga yung mga modern na may dalawang spring na pinagsama, may malambot at saka yung medyo malakas ang pounds, meron medyo mahina ang pounds, meron pinagtatlo. Yan yung mga bagong technology na ngayon. So ayun na, sinama ko na rin yung DPM system technology. Okay. Yan ay company, yung DPM system technology. Company yan. Limited. Yan yung mga multi-spring. Okay, nililinaw ko lang. So, tingnan lang natin yung ating mga shout out sa ating mga community spotlight. Shout out kay Randy, meron ka 100 plus engagement. Shout out kay Di Calibre Junior, meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay OFW Palaboy. Shout out kay Wallace Habis. Okay, at shout out na sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin niyo diyan yung aming Papa Burger. Bagong bukas pa lang. 40 pesos. Buy one, take one na. Marami pang pagkain dyan. Okay. God bless. Thank you very much.